ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka na tanan og welcome doon sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala. Kamusta mo diya sa iyo palibot to? Ang gaganiyang buntag, giulan. Sa iyo palibot ba? Giulan pod ba mo? No? Anyways, no, amping-amping kita perminti mga igala, no? Kay lisod na, no? Lisod na gid mga igala, no? With regards aning panahon karon na ulan-ulanon gid ta mga igala, no, mo bitaw monitor yan, no, kay katungkon, no, tungod na sa sige ulan earlier this year mga igala, no, after mo mulungtad manggod ang kwan mga igala, no, mulungtad mo ay mo endure manggod mo endure ang kanibulak pod sa mga prutas mga igala, no, if init, no, kay makabuka man gid sila. Tamang masala ni bulag tubig na mga igala, okay na mga igala, bisbis di ay dili bubo ay bubo kay tibok kon na mura may magiliguan, bisbis ra na gamay bisbis ra na mga igala sa tong tubig, sa tong mga tanong mga igala, okay na siya mga igala, no. Anyways, mga katambayan, no, dito ta maglangan, no, so dinita sa tong hisgutanan mga igala, no, kun asa atong sayron mga igala, no, unsa mga programa sa to ang Davao City Library and Information Center mga igala, no, kay ang ato ni bawaan kun man na sila mga igala, no, kanang naghatag library card, no, mag-issue library card, tapos studyhanan, no, sa ubang kon. Actually may igala na pala yung mga serbisyo nga ginadalit ang ato ang Davao City Library and Information Center mga igala, especially kanang book mobile mga igala, no, or book mobile manatawagan na nila mga igala, o daghan na kayo og kaning sa kaning ginaserbisyuhan, no, mo na may igala, no, sa mga communities, no, and of course may igala amot wala lang kay siya na-utilize mga igala, no, wala kay o di lang kay siya known, no. Actually nakabalok pa na at bata pa ko na may igala nagkadto mo na City Library good, no. Sugod pa lang katong wala pa nagibungkag nandra sa may kanang likod sa Rizal Park, no, hangtod sa nabalin sila sa Sanggunian 1990s. Ay di mo Sanggunian pa lang palungsod na dito.
Oh, sa Sanggunian Panlungsod, third floor na day may ana day nakakuan mga higala no. So mo na mo ang kuan sa unang mga higala no, kaning SP building no bago siya nagka building no, nagkakaugalingong building mga higala. Sa unang panahon mga higala diha mi nag-study. Even kato na mo na akong reporter sa una diha ako nagahimog balita no, dalang ang headset kailan kay magkuan ka. So makaka-focus makahilo man good. Maupod karon mga higala no. So far karon kay layo naman sa downtown ako ang kuan stasyon mga higala. So mubalik ko na para diri maghimog balik ta ganun. But anyways mga higala, di ata maglangan no ato na paminawan mga higala no ang officer in charge no sa ato ang Davao City Library Information Center mga higala no na si Ma'am Salome Enoch mga higala. Paminawan nato. Ang atong mobile, since it's already resumed its services, Monday to Thursday siya. So we especially kanang bakante Friday because we have other requests from private schools no for us to visit their schools. So naapod tayo atong mga mechanical repair for Friday, mga cleaning and repair of books. So that's why wala tayo services on Friday. So and on Thursday and Wednesday we had this yung bagong programa. We had this tutorial. So nag-start siya doon sa Quezon and Alambre. Since nag-request ang principal, they have this 89 kaning mga pupils. Some of those are mga grade 4 na nga di kabasa. So murag 2 years experience kuani siya with them. So ang 89 murag nag-reduce na by the second year. So sa ato namang main no outreach note nato to atong mobile. Sa ato namang main ang atong main library nag-start og 2022 no. And then so far almost 100,000 no, 168 last year ang sa main lang. Kay since we serve a total kining clients 400,000 no, sa atong main na siya 200 300 almost 200 no nga atong gi-cater. But sabi nga na sa una na may gamayng problema with unsay tawag ani kining ma-over kuan ba kadaghan on peak months. So we're happy to announce no nga ang Turil district was granted na ay bagong district library. So nindot siya nga bago lang na mo na-signan ang kining say tawag ini kining design. So we're happy with that development. So for now mo lang sa to. We intend to develop kanang love for books and reading, especially dito sa far-flung barangay, since we also want to bridge the gap between what we have here, kay kita natay gwapong library sa city, but sa rural communities, they have less dito no, so mao nang atong ipatuyok ang atong mobile library sa pila ka schools na. Dugay na gid ang atong mobile library. Isa pa lang siya in 1981 that was donated by the National Library of the Philippines. So nasira siya, and then tagaan tagbag-ong mobile para naman sa daycare centers. So naanatay for public elementary schools, kanya ang kanang bag-o nato karon blue is for the daycare centers. So mao na siya ang nag-ikot. Ang atong isa ka mobile library, disaster mobile library na siya. So ang gibuhat dito nagatabang they were trained no sa kaning ato ang
unsa di ka ng disaster na ay module na ano sila para makatabang ta, especially sa mga bata o sa high schools, no, nga ma-educate ang ato ang mga bata, particularly sa disaster preparedness. So tulo ka mobile, tulo ka ano. Yes, ma'am. Personal tapos sa kumusta yung assessment, ma'am? Nakakalakot na ginawa ng city. Ang isa sa mga actually ang mga concerns, no, particularly sa teachers, we have 200 manggod ang atong mga schools, and then naatay feedback form ang ilahag yung gusto nga ma-visit sila every unsa ni tawag ani, every week or possibly every month. Dili lang yun nato kaya since ang karon like we have 90 no nga 90 nga schools nga gi-visit nato karon. Wala na siya na visit last year, so baling ato lang yung for equitable ano ba lain na pod ang next year. So in an ideal world, so dapat unta frequent ba ang atong pag-adto. But anyway, ang atong gihimuan na magbilin tag mga materials if there are mga requests para mapadayon ang ilahang pagbasa mga gana ba. We are happy na na-mention ta ni Sir kanang sa DepEd gani solitaryo nga ang atong literacy ni taas, and the book mobile was mentioned as one of the supports sa city government no sa literacy programs. So in an interview na mention niya ang atong ano, so makakatabang puso nga naa di ay poy may effect no sa literacy. Ang dito sa city life natin, ma'am, sa mga yes ma'am, salamat ana. Ang ato while we are no maintaining the traditional services, like for example mga traditional services nga includes kanang maghatag taog books for their research, educational materials no mga inana. But we are also trying to kana bitang reach other sectors no, like for example mga innovative service, like for example kay since we are mandated also not only to serve students and teachers but other sectors as well. So in response to that, nagkaroon ta like for example sa young professionals, we had this supplemental review sa civil service. We open it sa mga 35 lang ka slot, and we were surprised na pwede jud siyang daghana in one day lang no. So ang amo mong we offered it to kwan in a Saturday nya sa conference room lang namo. So maybe in the next year siguro we will open a room na gyud isa sa ano kay daghan kaayo mi og kanang gusto magpa-register, and then na ano siya ba na balibaran tungod sa venue sa space. So we find it very effective kay based on their kanang mga kanang ilang lang mga storya na refresh gyud daw sila, and hopefully makapasar no. So that's for the young professionals. We also had services, silent reading dito sa kanabitang senior citizens of Kusugyan, and same as well sa kanang PLD, persons deprived of liberty dito sa atong women. So naapod tayo mga activities. This is in partnership with mga authors and publishers as well no. Dito na atay mga activity nga inana. On a Saturday po, we have like activities yung mga creative writings for mga bata nga posibleng mga authors. These are among the services na we find na dili siya appeal sa mga traditional services.
office, and then, are they equipped with the facilities for mga components na pinahanda during the day? Yes, sir. Actually, the module that they were using is from dito sa ilahang disaster. So initially, na isa ka tao that goes with the katong services nato, but since I think murag na okay na gipabayaan na nila. We have 2 lectures from disaster mobile team. And then one of the siguro nga pwedeng ma-request na mo is yung ganing for the CPR, di ba, na may kanang half body nga na yung mga equipment nga i-request in siguro next year. Kay we initially had the talk, or the mobile library had the talk with Sir Baluran, so para sa mga equipment hopefully ma-address po or matagaan ta. Okay, so initially from January to this month, ilan ang naparada sa From January to but a school siya siguro, yes, oo. Siguro napa sa 30. Oo. Actually, sa second, third district ng mga tulungan. Or within the first district ng Baluran. Dili na ako makuan ang kuan karon data, sir, sa but ako ang i-produce lang kung unsa to nga mga barangays. Aside from the natin na sa mobile library natin, na po yung mga internet connection nila, ang mga software computers, kaya pwede ko na ita-operate sa mga part ng libraries. Ang ato ang gipangayo karon sa DOST na katong ilang kiosk will be kanang remote na nga kay since dili siya paglayo na barangay, wala gyud siya internet, libro lang. So isa sa mga gipangayo nato sa DOST, since naaman sila anang murag kiosk ba nga even walay connection na agihapon dito ang materials. So isa na sa ka-challenge nga dito sa mga lagyo nga mga barangay, libro ra sa pagyud ang atong ma-offer. So hopefully in the next few kung okay na atong request, isa na ka maayo nga kanang development para sa mobile. Salamat, ma'am. Sige po. Kay Sir okay, ma'am. Right now, ma'am, although nag-drop na katong mga bata karon nga dili na ang number sa mga bata nga dili kayo kabalo mubasa, But right now, also by intervention or di siya intervention because it's not your job man, Pero correct. Kung sa inyong tabang para aning mga estudyante sa public schools, especially in basic education, elementary, na makatuon sila og basa. Yeah. So as I mentioned earlier, katong amo ang Wednesday na kining schedule. We initially have this kanang gitry na mo ni sa Quezon and Alambre, and then although na nga pa ni, and we are trying to improve on how we can bridge the gap og kanang unsaon pag naagay 98 ka bata nga maski grade 4 na dili makabasa. So naatay tutorial, and then magbilin mig material sa ilaha na kanang inahinayan nila og kanang basa, and then murag gi-assignment ba kay sa school dili man sila matagad kay murag mag-lag behind pud tong mga reader ba. So yes, so muutos siya ang gatabang nga intervention para in fact katong 98 na anay nabalik na sa classroom kay murag makabasa na siya na integrate nagbalik sa So sa pagsugod ani nga programa, wala ba tay balak as murag kuan na lang po, tabang na lang po sa LGU sa tong mga magtungha nga di kabalo mubasa nga ilabi ni siya sa City Council para ma-institutionalize and mapondohan?
ang katong nga program. Kani nga program. So as I said, sir, since dili na mo siya forte, but we're only trying to kanang unsaon na mo ni siya. We're improving on it. So pag nakita na mo nga murag effective siya, siguro we can ask the help of our kanang counselors, no, para matabangan mi na mas daghan atong ma-help. Pero sa so, bago ra ba niya na? Bago lang yun, sir, mga siguro last year, o marag middle of the year last year. So wala pa gid siya nag-1 year. Dili pag yun siya, oo. So pero karon is padayon, nagapadayon Yes, siya. big room for improvement, no, on our part. Oo. So wala po ba ikwan ma'am okay, since naman tayo local school board ma'am no. Since so dili naman ta so wala ang cities naga-provide og teachers sa mga public school as part of the local school board. So karon murag tanan DepEd item naman ng why not kaya na mo magpatabang sa LSB and then para mag-provide og kanang mutabang sa city library no for this program. Nindot man siya nga kuan. Actually, naami help, but it's with the kanang mga OJT, on the job training sa Bachelor of Library and Information Science. For now, siya lang ang among help for now. Okay. Thank you, ma'am. Reach out ani sa ilahan na matabangan sila mga school ba or si City Library ang ano? Ang ato ang Alambre isa na sa atong clients, no, nga nasuruyan nato, and then ang principal actually requested, no, if it's possible for us to help sa ilang problema. So we readily apprehensive mi kay murag di mi kabalo mo but however in the dialogue with the teachers, no, at least natabangan mi no na how they want us to provide this program or to namoy sarili niyo facilitator on how to conduct this program gikan din sa inyo sa City Life na ay mga librarians ni na sila assigned bata, so we have like 5 lang, and then usahay mga volunteers, no, so ang ideal gagmay ra gid ka bata, no, like para matutukan siya, so mo boil down gihapon na sa kulang taog kanang manpower o sa but we're happy nga naaman po tayong mga volunteers, no, that goes with us o mga anak. Mama, by request siya, so nahulog po nga pwede mag-request ang eskwelahan o gingon ani. Yes, pero for now dili nato siya biyaan na half-baked tong atong so hopefully mas speed up ang ilang improvements so we can also visit other school and offer these services to other school, a more improved mga serbisyo para sa next nga mga barangays or school. Are we planning to expand our manpower for the purpose of this program? Actually, we're happy, no, na pagsug sa ato ang we were able to hire na fill up ang atong position sa librarian, siguro mga 4 last year. However, because daghan pud ang nag-retire, murag so mao na ang ato ang isa sa mga gusto nato i-improve kay daghan naman taog job orders, no, compared to the regular plantilla nga naay technical know-how. However, nakita nako nga mas karon mas paspas ang ato ang unsay tawag ani hiring. So hopefully ma-address gini siya. Thank you. Ano mo kung ano siya pero for sure din naman siya sa nakita ko din yung mga ibatang ko sa mga
na-notice ba niyo baka pa lang, how na isang gusto ng Islam o Italia? Nakaka-excite ako magwala na yan. Ay, ito na siya po. Pulo sa mga bata, gusto are not showing that we grabe ang mga bata mo. How do we see that? Yes, ma'am. So, mo gani na ang circulating joke nga ang mga bata karon na tao sa Peppa Pig. So, how kay mo English? Kita, ma'am, na tao ta ni Mr. Bean. Nga di kakabalo mo. So, isa na siya sa mga nga how sila mo English. However, napud siya problem. Kay, take for example, may pamangkin. She's in Philippine Science right now. Pero, how kay siya sa English, ang iyang challenge is nagpa-tutor sa Filipino. Yes, so maupod na effect, no, sa ano. So, mao na atong challenge karon, oo. Oo. So, mo ito mga higalano, ang pahayag ni Ma'am Salome Enoc mga higalano, ang officer in charge sa Davao City Library and Information Center mga higalano. So, dagan-dagan activities mga higalano. And, kung itap lang gid sila unta, no? Itap lang gid sila na para sa kining reading siguro mga higalano. Pwede na siguro, no? Or maghimo ba sila yung anang ako, no? Actually, they have the initiative na, no? Kulang lang gid kung saan sila pag-tap, no? O saan ba pagkuhan? Saan ba dapat ang buhaton sa ila? Well, ilan na trabaho, no? Trabaho na sa mga teachers, no? Pero, what if, no? Pwede sila i-tap, no? Kaya total lang, kwan. So, una mga higala, panahon, no? Itong high school or elementary pa ako, na ginatawag ng mga teachers na city paid, no? Ginatawag na siya under sa local school board, no? What if kaya diha na lang kaya na i-focus kaya, no? Well, suggestion ko lang na, no? Kaya para kaning mga kwan, di ka itong mga bata nga kwan, mag-deploy sila mga kwan ba, sana reading doctors or reading nurse, no? Na mo ay mututok sa reading sa mga bata, no? Well, di po natakahaya po, no? Kaya medyo di man po nga nakadako atong local school board fund mga higala. But anyways, moro to, no? Ay, sigo tayo about sa Davao City Library may. Anyways, mga higala, balik ito malang sa importante, pahinumdum niya to si Bianan. Yes, mga higala, balik kita rin sa ito panaguban sa tuntulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban ninyo, Armando Finiquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Kaya kanina, karon mga higala sa internet age, mga higala, dagan kayong magreklamo, mga higala, no? Dagan kayong mga reklamo nga itong mabasa, no nga, na ubang area na hinay ang signal, no? Sa to ang data, no? Mo gina pa siya sa karon mga higala, internet age sa mga higala, no? Internet is life, good mga katambayan, no? Kay mo na di na ata magdepende sa tong trabaho, mo na di na ata ingon nagsigil yung cellphone dira, no? Kay part na sa to ang trabaho ang cellphone, no? Na dira tayo sa magsulat og kaning, for example sa mo magsulat og balita while nasa dalan, no? Ingan di na mo kailangan mo adto pa og kuan, no, mo internet cafe para dito mag-type og balita, no? Or maghimo og balita. Diha na mi sa mo ang cellphone, no? To si pasa. Maghimo mag-edit og video. Ano tanan diha, no? Tapos ang isa sa mga inigsan dugay kayo, no? Dugay kayo sa ma-send mga higala. It's because of internet signal problem mga higala, no? So, mao na nga tapos na po'y area po na nareklamo kay hini ang signal drang lugar, no? Kay walay kuan, pero okay siya sa fiber. Okay siya sa wifi, no? So mo man may higala, no? Kay ang actually may higala kuan po, no, swerte lang namo mga higala, no? Kay kuan, no, nakauban na mo last Friday may higala, no, ang Vice President for External Affairs sa Globe Telecom mga higala, no, or sa Globe mga higala, no. Okay. Parang at least na-explain niya ba ano yung anik, eh. For example, na ibang mga lugar mga higala, kusog mo ng signal, nakabutang 5G. O na timing ka na sa mga baga nga tapok nga mga tao. So kung naka sa mga baga nga mga tapok nga mga tao, mag-inilugay man mo ana og kanang kuan signal, no. Pero actually na siya explanation ana mga
katambayan, no? Makuha na to mga higala, no? Kanang tawagan ni kanang makuha gyud na to ba, no? Ma-visualize na to. Ano ingon ani, no? Ano ingon ana ang unsa ni Jesus. Ato pa usay dili lang din na sa signal di ay babasin sa device, no? Or uban pa, no? So anyways, may ganito maglangan, no? Ato na paminawon mga higala ang external ang Vice President for External Affairs sa Globe mga higala, no? Walay lain si Sir Patrick Gloria mga higala. Paminaw na to. Every time we have a festival, we support the current signal of Globe by adding additional cows or toes. What toes? T-O-W. Wala. Cell site on wheels and or tower on wheels. Okay? So, kung mawala na, kamalugit me because may backup man. So if you have the cell site, you have a backup along the way, right? Especially for critical areas where you do have a lot of people coming in. Abriza, People's Park, Kanaka, mga lugar. I can give you later kung asa mga cows na ito naka-deploy. But you also have to check, okay, some people actually also complain that ay, wala na akong signal. Kasi wala ka ng load, kaya walang signal. That's why important yung Globe One. Okay. Also, yeah, correct. We also hear the advice of the NPC. Kay, during festivals, the LGU at times will require the police to shut down the signal in certain areas. Right? So LGU to police, police to NPC, NPC to us. So di siya arranged prior, which means it'll just happen just like that. Right? They will say, "Oh, shut it off right now." Shut off na. Right? Pero ang gina-shut off is the cellular signal. Ang Wi-Fi okay right now. So you get it. There are areas. There are areas in Nasara because ang government mismo ang nagalaw. But karon, so far, there's no request from the local government unit that we received for a signal shutdown for it. Wala pa. Again, hindi ko sila maingon. I-shutdown ko na tomorrow. Sunday, the highlight of the Kadayawan and in the and the flow. So everyone is going on live. Yeah. So if for example si NPC iniingon, wala kitang hymns. Okay? So record ka, padala mo later. But so far wala pa man. In the last 3 major festivals that we did in the Visayas and Luzon, there's no request for signal shutdown. So hopefully, so ang problema mo na lang, tanawa ko may load. Sige. Sir Armando from Radyo Pilipinas. Ay, ma'am. Follow-up questions ni kay Ma'am Ruth. Okay. Natubag ba, Ma'am Ruth? Okay. Ano sir ba, for example, experiences sa ibang lugar din, no? For example, attending concerts kung saan man doon yung may kumpul ng mga tao. If you join that kumpul ng mga tao, mahihirapan ka talaga, like, even sa messaging, no, even sa ano, kahit nakalagay doon sa ano mo, doon sa parang indicator na 5G or 4G plus, 4 plus, ganun. Tapos yun yung nangyayari, tapos pareha naman kayong naka 5G, tapos hindi kayo maka-connect, hindi kayo maka-send ng message. Last time, sir, experience when, sir, usually dito sa Davao, pag may maraming kumpol, then sa Manila, MOA, particularly MOA, Philippine Arena, pag may maraming mga tao, mawawala yung, hindi ka makakasend ng message, even maka-upload ng mga photos or everything. Well, definitely, that is true. Okay, if you have 1 million people or 300 or 200,000, 150,000 people in a certain area, and definitely the augmento na nito. Okay, but then again, think of it as a highway. Kung sobrang trapika,
You just have to let it lie down, then send it later. Okay? Because there's no way any telco can put up a cell site in the middle of it, right? So you just have to be strategic about it, right? So there will be times na madiligan na siya. There will be times. They're not all the time. Yeah. A cell site can accommodate what? 2,000, 3,000 people at most. So magtulungan mo o upload. Right? It's the same way with a highway. If everybody goes to the highway in GP Laurel, tinulungan o traffic ka, same yapon. So mahina yun siya. Right? Just leave it be, and then after a while, pwede mo na ipadala. And that's a natural tendency of all telcos, not just us. It's all the telcos. Okay. So that is why also the thrust of all the telcos is to build as many cell sites as we can. Right? With the help of the LG, which they are helping us, and also, ang pinaka-importante sa nanot, barangays. Because most of the rejections that we get are from the barangays. So the goal of the country is to build 60,000 cell sites. We're only at 27,000 right now, total. Dito, smart, okay. So layo pa ta. When we're averaging 2,000, butang ko lang 1,000 per telco. That's 3,000 per year. So if we have 30,000 to go, that's 10 years. That's why we need the help of tower companies para mapagpaspas. Tandaan nga, ang demand for data has always been gapasaka, wala gapanaog. Always yun na. Hindi karon if you say 5 Mbps, mga tao will say, ay kahinay. Pero people don't realize na with 5 Mbps you do a lot of stuff. Hindi lang siya video quality na high definition, but you can still do video. Pero to your point, in certain areas where we feel na dagang tao, concerts, gina-augment na. So at times, dululungan na sila mag-kwan, hindi kita makaya. Kailangan mo siya spread out, right? So after a while, mag-die down na, couple of minutes, paana mo, okay na siya. Kasi sir, sige ka kayo, naman mo itong cell sites. Apil po ba ito dito itong appeal ni PBBM na access even sa mga... Oh yeah, it's still even before the previous administrations, no binaampoy ang thrust is to ensure that we get to them. Pero the thing is this, we can get to the other. How can we get to the others? Nagka-remiss mo sa city, nagkulang na. Siyempre, unahan mo na yung daghan tao. Okay, kung dito ka, but again, we just have, with limited budget, kailangan limited budget, but you just have to be strategic about it. So mga higala, no, ang pahayag ni Sir Patrick Gloria, mga higala, no, External Affairs Vice President sa Globe, mga higala, no. So mo to yung explanation yun, no. Actually klaro na, no, nga ingon ana na tapos na po to yung gikon dito, yapong gi-reveal dito, no, nga gamay pa lang gihapon ng cell sites, no. Actually ang kailangan is I think 30,000 cell sites dapat, no, para ma-boost, pero karon gamay pa lang gid kayo, no, ang ato ang mga cell sites, no. So ang isa sa mga problema po nila dira may gala is ang pag-approve, no, sa to mga LGUs food, no, na iba mga, well karon mga higala ana siya katuig ganiya cooperative man ato mga LGUs, mga higala, no, in terms of kaning approval sa permits, mga higala, sa pagkuhan sa mga cell sites, mga higala, pag kinahanglan pag ginato, no, mas pakusgan pag ginato. What if kaya, no, sa mga postin lang kay pamutang ng mga kuan, no, kanang mga cell sites na to siya differentiate kaganihan, nakalimot ko pasos kay Sir Patrick good mo kuan gud, pero yes, no, na siya mga ginapambutang dira, mga higala, no, nga para mokusog pud ang signal sa usa ka lugar, mga higala. So medyo na-technical gamay nga kuno, how do I explain si Sir Patrick, mga higala, no, para sa mga yanong mga higala nga sama nato, no, para sa mga yanong tao, mga trabahante nga sama nato nga internet is life, no. So mo dapat may bawaan gyud dapat sa mga tao gyud may dapat mag-explain, no. Mo bitaw nang kuan
mag 10 years na ko nga Globe subscriber, char. Wait, mga higala. No, yung ana dapat mag-explain ba, no, nga dapat klaro, dapat unsa ni dapat masabtan sa mga tao, no, kung ano ingon ana ang mga butang, no, nga ang technical, no, masabtan gyud sa masabtan, no, ug maklaro sa mga tao. Anyways, mga katambayan, wala tayong oras ang ngalan sa Libokper sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala. Ako yun, ako, Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hantod sulod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.